Kapag nagpapakonsulta kayo sa mga doktor ninyo, madalas nagre-request kami ng blood chemistry, di ba? Minsan may ulit-ulit pa. Pero ang tanong, bakit nga ba namin ito ginagawa? Ano namang mapapala namin kung magpa-blood test kayo o hindi? Ay nako, matigas din ata ang ulo mo. Kaya hali kayo, pag-usapan natin yan. Ang diagnosis ng isang sakit ay usually nakukuha na natin ng tama 80% of the time sa pamamagitan lamang ng thorough history and physical exam. Pero pagdating ng 40 pataas, lalo na yung mayroong mga history sa pamilya ng cardiometabolic diseases tulad ng sakit sa puso, diabetes, ayon sa mga pag-aaral, mainam na nagsiscreen tayo ng mga sakit. Mayroon ding ibang mga guidelines na nagsasabi na maaari na rin tayong mag-screen ng around 35 years old and up or even younger, lalo na kung mayroong mga sintomas. Ang screening ay usually mga blood works yan. Maaalala nyo siguro sa inyong mga nakaraan kung nagpa-blood test na kayo o yung mga kaanak ninyo, nagpa-fasting and then saka kinukuha na ng blood sample, tapos yung result either kukunin ninyo or ipapadala sa inyong mga doktor for interpretation. Best na nagpapatingin ng inyong mga blood works regularly. Kapag ka sinabi sa inyo ng doktor ninyo na every 3 months or every 6 months or every year, ipagawa po ninyo. Ito ay dahil tumutulong ito na malaman namin kung kamusta ang inyong mga internal organs tulad ng atay, ng bato, ng puso, pati na rin ng thyroid. Mayroon ding pong mga test na makakatulong sa pag-diagnose kung ang isang tao ay mayroong cancer, mayroong diabetes, sakit sa puso, o maging HIV or AIDS. Isa pa, dahil nga kadalasan ay binibigyan kayo ng mga gamot upang maprotektahan ang inyong mga katawan, tinitingnan natin kung nagwo-work po ba ng maayos ang mga gamot sa inyo o kinakailangang ayusin ang dosage, either pataasin, bawasan, o kung kinakailangan, dagdagan o pwede na rin pong tanggalin. Kaya naman kung hindi pa man kayo pinababalik ng inyong mga doktor, magkusa na po kayong bumalik bago pa maubos ang reseta nila sa inyong mga maintenance beds kung mayroon kayong mga chronic diseases tulad ng diabetes, hypertension, sakit sa puso at iba pa. Ito ay dahil, again, mayroon kami mga binabantayan para nang sa ganoon ay mas maging maayos ang ating mga gamutan sa inyong mga nararamdaman. Mainam din na nagkukusan na kayong magpakonsulta sa inyong mga lisensyadong dietitian kung hindi kayo nasabihan ng mga doktor ninyo kung ano ang dapat inyong kainin o kung malabo para sa inyo ang sinabi ng inyong mga doktor tungkol sa mga pagkain. Ito ay dahil sa katotohanan, kulang po ang edukasyon naming mga doktor pagdating sa pagkain or nutrisyon. Nagkataon lamang po talaga na isa po akong registered nutritionist dietitian bago ako naging isang lisensyadong doktor. At sana naliwanagan po kayong maigi kung bakit kinakailangan magpa-blood test at mag-follow up sa inyong mga doktor. Hindi po ito para sa amin, ito po ay para mapangalagaan namin kayong mabuti at mas maintindihan nating lahat kung ano ang dapat pang gawin para sa ganoon mas maging tama ang ating panggagamot sa inyo. At again, shared decision making po ito. Kinakailangan kayo mismo mayroong active role sa inyong healthcare. At paano? Hanggang dito na lamang po muna. Ingat lagi and I hope to see you in the next one. Ingat!